tingin niyo dito sa impeachment? Dead in the water, delaying tactics, what's happening here? Ba't ba tayo nagkaganito? Di ba parang constitutional mandate ng Senado yan? Pero bakit ang dami ngayong diskusyon na ginawang last day? Prof, ano tingin mo? Well, hinihintay ko si Sec yung bumana. Pero, kasi once si Sec bumana, wala na yan. Pero, the nuclear bomb na yan. Well, syempre, warning shot muna. Maraming mga iba-ibang perspective. May mga iba nagsasabi mukhang dead in the water at mukhang syempre, kasi mixed signals yung mga nakukuha ng mga ng mga tao on the ground. Ako, binibigay ko yung perspective from the man on the ground. Yung mga naririnig natin, mga anecdotal. So parang may yun nga, may confusion and ganyan. Pero I think karamihan ng mga tao medyo na rin, nagkakaroon din ng fatigue dito pag pinapatagal masyado. Alam mo, let's bring some numbers to the narrative, Prof. Nag-survey ba kayo dyan about whether the Filipinos are leaning more towards one or the other? Kung gusto ba nilang magka-impeachment? Kung gusto ba nilang... Did you have a last survey? Bakit sila magsasurvey? Wala nang kita dyan. Wala nang kita. Wala namang diba? Pero may nag-survey yata mga a few days before the election. Lumabas na 90% daw ay in favor of hindi may impeachment pero facing the charges. Yun yung premise ng kasi iba-iba yung framing ng question. Yung sa SWS. Sa SWS na ano yung Okta? Walang survey dyan. Walang Okta. 3 days before daw. Magkaroon ng survey 3 days before. So if this is the writing on the wall, Alex, tingin mo magkakaroon ng public, if it's true that 90% gustong malaman ang accountabilities ng ating Vice Presidente, sa tingin mo magkakaroon ng backlash if hindi matuloy ito? Ay, nako, ngayon pa nga lang nababalitaan natin ang dami ng mga pagkikilos na gagawin on and before June 11 kung saan nakatakda nga itong magiging presentation ng articles of impeachment. Pero nakakapagtaka lang at medyo ironic, hindi pa man ito nagsisimula. May mga lumalabas na raw na draft, di ba? Yes. Ng isang Senate resolution that's aimed to dismiss itong impeachment case na ito. Pero syempre, parang, di ba parang medyo ironic yun na ikaw, isang senador, uupo ka as one of the senator judges. Tapos gusto mo ma-dissolve na ito kaagad. Hindi ba dapat parang fair lang muna na magkaroon muna ng pagdinig, magkaroon muna ng trial, and then you make a decision whether or not ito i-dissolve na. You are indeed preempting it if that's the case, di ba? If you made a resolution like that. Dahil tatayo kang judge paano ka magiging impartial? Pero sure ako sa isang bagay, yung ating 1,420 live viewers sa YouTube, excited marinig ang preamble ni Secretary Ronald Llamas. Bardagulan na daw. Bardagulan na ba to? Ace of Spades. Tingin mo dito, Sec. Parang wala na ako sasabihin Nasabi na lahat. Nasabi na lahat. Yun yung problema kasi rito. Hindi naman tayo ganun katalinuhan, pero binobobo pa rin tayo nitong mga senador neto no? Yun yung nakakainis dito, di ba? Dahil pinatagal nila ng 4 na buwan. 4 na buwan. Tapos sasabihin nila, Pebrero pa na-submit yung impeachment. Tapos sasabihin nila ngayon, kulang sa oras. Kaya gawa na lang tayo ng de facto dismissal resolution. Diba? Ano pa naman yun? Dinelay mo. Tapos ngayon sasabihin mo, kulang sa oras. Diba? Correct. Kailangan mo ba i-shampoo yan? Diba? Kailangan ba bang i-shampoo yan? May shampooin ba siya? May shampooin. Tapos bagong yung paligo. mga nagsasabi pa niyan, yung mga feeling legal luminaries, di ba? Halimbawa, Senate President. Nagkwan daw yan But top-notcher naman. Sorry, excuse me. Senate President. Senate President, nag-UP Law School, na nagturo daw, etc. Tapos ngayon, delayed na nga, ng June 2, ginawa pang June 11. June 12, holiday. June 13, tapos na yung session. Ano ba yan? Diba? Ano ba yan? Sobrang lokohan naman yan. Diba? Kung manloloko naman kayo, medyo yung nakasanayan namin na panloloko. Pero yung ganyang klaseng panloloko na nasa bingit, no? Medyo na yan. Sorry, ayoko magmura no? Easy. Mo na lang, easy dot. Daming dots nun Pero tapos meron kang majority floor leader. Buti na lang natalo last election, no? Sino ba to? Nakatatlong kwan daw yan, Master of Laws sa 3 mga foreign university. Tindi nun. No?
si Senator Francis Tolentino, di ba? Tapos ngayon ay hindi na daw pwedeng matuloy dahil hindi na daw pwede ang continuity. Hindi daw continuing body. Tapos nag-i-invoke pa siya ng mga Jeffersonian eklabu, di ba? No? Jeffersonian Ang eklabu. hindi niya alam, Yun, no? na inuman ng lolo ko si Jefferson, no? Oo, sabi ni Jefferson, iba naman yung Senate bilang legislative body. Iba yung Senate as a trial court. Sui generis. Sabi ni Jefferson. Kaya, as a trial court, pwede mag-continue. Hindi mo kinakailangan ng mga 3 masteral of laws para malaman yan. Tumambay ka lang sa pinubal eh. No? Kumain ka ng fishball. Habang kumakain ka ng fishball, tinatanong mo yung mga kanto boys doon, no? Katulad ng 4 alas. Yan. Yung pagtingin nila rito, okay na. Okay na. No? Kaya, yan yung problema sa masyado maraming titulo eh, no? Buti na lang kami mga Non-academician. no? Non-academician. Walang, sabi nga, walang degree para maging social worker, no? Ay, Pwede pa magka-degree kung ano, Oo, kung nasa Imbornal ka, di ba? ay, sorry, hindi pa pala Bardagulan. Ito kasi si Alan. Na-intro. Teka.